Samantala, sa ibang bahagi ng laro ay may isang lalaking masayang naglalaro gamit ang game console habang nilalabanan ang isang bear spirit. Pagkatapos manalo ay itinapon niya paitaas ang console at sumigaw na gusto lamang niyang maghanap ng tahimik na lugar para maglaro ngunit hinabol pa rin siya ni God Erlang hanggang doon. Wala itong iba kundi si Sun Wukong na kasalukuyang nagtatago. Balik naman sa kuweba ay muling nilapitan ng babaeng nakaputi ang bida. Mahina nitong hinaplos ang katawan niya habang sinasabing handa siyang gawin ang kahit anong gusto nito. Nagpresenta pa itong bigyan siya ng espesyal na treatment. Kasabay noon ay nagsidatingan din ang iba pang babae at sinabing gusto rin nilang mag-cultivate kasama ang bida. Bago tuluyang umalis ay pinayuhan pa ni Roxasa ang bida na huwag masyadong magpakapagod. Habang naglalakad palayo ay iniisip niya kung bakit nga ba napadpad si God Erlang sa mundong iyon at napabuntong hininga na lamang dahil siguradong mabigat ang magiging parusa niya mamaya. Nag-ubo naman si Shu upang makuha ang atensyon ng lahat. Habang nakatingin sa bida na napapaligiran ng mga babae ay sinabi niyang kahit hindi bawal ay marangal pa rin dapat ang landas ng cultivation. Ngunit agad siyang kinontra ng bida. Sinabi nitong mali ang pananaw na iyon at idinagdag pa na ayon kay Freud, ang ganitong cultivation ang pinagmulan mismo ng sangkatauhan. Dahil sa sinabi niyang iyon ay lalo pang humanga ang mga babae sa kanyang katalinuhan. Pagkatapos ay itinuro niya si Shu at tinanong kung may tutol pa ba ito. Biglang nakaramdam ng kakaibang epekto si Shu sa mga sinabi ng bida. Pakiramdam niya ay hindi naman talaga kaiya-hiya ang dual cultivation at tila unti-unti niyang binabasag ang mga lumang paniniwala niya. Ngunit mabilis din siyang natauhan. Namumula ang mukha niyang sinabing hinding-hindi siya makikipag-cultivate sa bida. Kalmado namang sumagot ang bida na wala naman siyang sinabing gusto niya itong makasama sa cultivation. Tahimik na napaisip si Shu at inalala ang tanging lalaking nasa puso niya, ang Human Emperor na madalas niyang makita sa kanyang mga panaginip. Ilang minuto matapos iyon ay sabay-sabay silang lumabas ng kuweba. Sinabi ni Shu na kailangan niyang iligtas ang kanyang mga kapatid na bihag pa rin ng Whitebone Lady at ng mga tauhan nito. Habang hawak ang kanyang espada ay lumingon siya sa bida at sinabing muli silang magkikita kung papayagan ng tadhana. Pagkatapos noon ay mabilis siyang umalis. Samantala, ang mga taong naiwan sa kuweba ay hindi malaman kung ano na ang susunod nilang gagawin. Wala na silang matitirhan at wala na ring mapupuntahan kaya nagtanong sila sa bida kung ano ang dapat nilang gawin. Napaisip ang bida habang naaalala kung paano niloko ng guild ang mga taong iyon. Dahil doon ay nagpasya siyang gumawa ng sarili niyang guild. Inatasan niya si Fang na piliin ang mga taong maaaring sumali rito. Sinabi rin niya sa lahat na pumunta sa VIP Village at hanapin si Fang dahil siya ang mag-aayos ng matitirhan nila. Lahat ay natuwa maliban sa isang lalaking apelyidong Xiao na level 1 lamang. Muli itong nagalit sa bida dahil pakiramdam niya ay iniisnab siya nito. Samantala, lubos namang nagpasalamat ang iba dahil handa silang tulungan ng bida. Ngunit sa gilid ay tahimik na nalungkot si Bomi. Iniisip niya na dahil mayaman at galing sa marangal na pamilya si Fang ay siguradong ito ang magiging unang asawa ng bida. Pero kahit ganoon ay hindi pa rin siya sumusuko. Iniisip niyang darating ang mga araw na hindi magiging maayos ang pakiramdam ni Fang at iyon ang pagkakataon niya para alagaan ang bida. Isa-isa nilang pinaalam ang kanilang pag-alis hanggang sa maywa na lamang mag-isa ang bida sa kuweba. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang tumatawag ay ang babae mula sa Boa Tower. Pagkasagot niya ay agad nitong sinabi na may balita ito tungkol sa ama ng bida at pinapapunta siya sa tower. Dahil doon ay nagkaroon ng pag-asa ang bida na mailigtas na rin niya sa wakas ang kanyang ama. Makalipas ang ilang oras ay dumating siya sa Bao Tower. Agad niyang tinanong kung nasaan ang kanyang ama ngunit pagpasok niya sa likod ng kurtina ay isang hindi inaasahang eksena ang bumungad sa kanya. Sinabihan siya ng babae na magmadali at maligo muna. Habang papalapit ito ay sinabi niyang walang libre sa Bao Tower. Nagtaka ang bida at tinanong kung magkano ba ang gusto nito. Ngunit ngumiti lamang ang babae at sinabing marami na siyang pera. Ang gusto niya mismo ay ang bida. Pagkatapos noon ay diretsahan niyang hiniling na tulungan siya nito sa dual cultivation. Samantala, sa ikalimang palapag ng Game World ay mabilis na tumatakbo si God Erlang habang galit na hinahabol si Sun Wukong. Paulit-ulit niyang sinasabing kahit naging Buddha na ang unggoy ay wala pa rin itong disiplina.
Nakahanap naman agad ng baka si Fufo at sinabing nasa gubat sa unahan si Sun Wukong. Lalong nagliyab ang mga mata ni Arlang dahil sa wakas ay natagpuan na niya ang unggoy. Nagpresinta si Fufo na siya ang unang lalaban ngunit agad itong pinigilan ng Diyos. Habang hinihila ang kanyang sandata ay sinabi ni Arlang na hindi kakayanin ni Fufo kahit isang atake lamang ni Sun Wukong kaya dapat itong mag-ingat sa buhay nito. Nalungkot si Fufo habang pinapanood ang kanyang amo na sumugod papasok sa kagubatan. Pagdating ni Arlang sa lupa ay nadatnan niyang handa na rin si Sun Wukong sa laban. Inis na sinabi ni Wukong na napakarami na niyang nagawa para sa Buddha kaya gusto lang naman niyang mamuhay ng tahimik at maglaro. Ngunit malamig na sumagot si Arlang na ang tunay na halaga ng isang tao ay nakikita sa trabaho at magiging inutil lamang si Wukong kung magpapatuloy ito sa ganoong buhay. Idinagdag pa niyang hindi basta-basta iniiwan ang posisyon ng isang Buddha. Pagkatapos noon ay iniutos niyang sumama na si Sun Wukong pabalik sa langit upang parusahan. Nagbanta pa siyang sisirain niya ang lahat ng game devices ng mga unggoy nito. Sa sobrang galit ay agad na umatake si Sun Wukong. Nagbanggaan ang kanilang kapangyarihan at isang napakalakas na pagsabog ang yumunig sa buong kagubatan. Habang nakikipaglaban ay sumigaw si Wukong na kahit sino ay kayang gawin ang trabaho ng Jade Emperor at wala namang espesyal doon. Ngunit sinabi ni Arlang na iniinsulto lamang nito ang Jade Emperor at lalo lang nitong dinadagdagan ang kasalanan nito. Biglang umatras si Arlang at binuksan ang kanyang third eye. Isang nakakasilaw na sinag ang pinakawalan nito diretso kay Sun Wukong. Mabilis namang pinalaki ni Wukong ang kanyang staff at tumalon paitaas upang umiwas sa atake. Pagkatapos ay muli niyang pinaliit ang sandata at sinabing ipapakita niya kay Arlang ang tunay na lakas ng isang Battle Buddha. Bumagsak siya mula sa himpapawid at malakas na hinampas ang lupa gamit ang kanyang staff dahilan upang mabiyak ang buong paligid. Samantala, abala naman ang bida sa dual cultivation kasama si Miss Ching. Sa mismong sandaling iyon ay muling lumitaw ang kanyang 7 serpents. Lalong natuwa si Ching dahil totoo pala ang lahat ng balitang naririnig niya. Sinabi niyang perpekto ang 7 serpent para sa dual cultivation. Natatawang sinabi ng bida na mabilis talagang kumalat ang balita sa bawat tower dahil kakat rating niya pa lamang ay kilala na agad ng mga serpent ang nangyayari. Habang mapaglarong nakikipag-interact sa mga serpent ay sinabi ni Miss Ching na eksperto ang Qingshu clan sa dual cultivation at siguradong sabay silang lalakas. Tuwang-tuwa naman ang mga serpent at nagpasalamat pa sa pagkain bago nangakong hindi nila bibiguin si Ching. Maya-maya ay bumalot ang isang maliwanag na liwanag sa buong lugar. Pakiramdam ng bida ay tila lumulutang siya sa malinaw na tubig habang sinasabing sa bago niyang anyo ay kaya niyang mag-cultivate ng mahigit 300 beses. Maging ang iba niyang anyo ay natuwa rin at sinabing bibigyan nila ng espesyal na masahe ang kanilang maliit na kapatid. Isa-isa nilang pinasaya si Miss Ching hanggang sa maramdaman nilang may malaking pagbabago na paparating. Biglang sinabi ni Ching na mukhang tataas na ang kanilang level. Tiningnan niya ang kanyang kamay at nakumpirmang matagumpay silang nag-level up. Masaya niyang sinabi na ang maliit na advancement na iyon ay katumbas ng 400 taon na cultivation. Dahil doon ay lalo siyang naging excited at sinabing hindi niya palalampasan ang pagkakataong iyon. Idinagdag pa niyang kapag hindi siya napagod ngayong araw ay hindi na siya maituturing na fox. At sa mismong sandaling iyon ay muling lumitaw ang Serpent Heads 8 at 9 dahilan upang magsaya ng husto ang iba pang serpent. Muling nabalot ng matinding liwanag ang buong lugar habang nagpapatuloy ang cultivation ng bida at ni Miss Ching. Ngunit sa kabilang side ng pader ay tahimik na umiiyak ang pigman habang nagmamakaawang hinaan naman ng bida ang ginagawa nila ni Miss Ching. Makalipas ang ilang oras ay lumabas si Ching at sinabing mahigit 50 beses na silang nag-cultivate at mukhang naabot na nila ang limitasyon ng level na kaya nilang maabot sa ngayon. Pagod na ang bida kaya diretsahan na niyang tinanong kung sasabihin na ba nito kung nasaan ang kanyang ama. Tumango si Ching at sinabing dahil sa lahat ng ginawa niya ay ibubunyag na niya ang katotohanan. Ipinaliwanag niyang nakakulong ang ama ng bida sa isang kuweba na puno ng spider webs. Pagkarinig niyon ay biglang natigilan ang pigman sa labas. Naalala niya na ang kanyang ina ay nakatira rin sa ganoong kuweba. Naalala rin niya na ang kanyang lolo ay si Commander Tianping. Dahil walang anak ang angkan ng Jubaiji noon ay ang kanyang lolo ang napiling magmana ng posisyon upang mamuno sa Celestial River.
Ngunit dahil ang asawa ng kanilang ninuno ay mula sa Spider Clan ay paulit-ulit na nag-asawa ang kanilang pamilya mula sa angkan ng gagamba. Kaya naman kabilang doon ang kanyang ina. Biglang kinabahan ng Pigman habang inaalala na matagal nang namatay ang kanyang ama at daan-daang taon nang mag-isang naninirahan ang kanyang ina sa kuweba. Napaisip siya kung baka nahuli nito ang ama ng bida upang gawing bagong asawa. At kapag nangyari iyon ay magiging kuya siya ng bida. Dahil doon ay mabilis siyang tumalon sa harap ng bida na palabas na sana ng tower. Nagtaka ang bida at tinanong kung ano na naman ang ginagawa nito. Habang umiiyak ay tinawag siya ng Pigman na, "Dear younger brother." Tuluyang natulala ang bida at itinulak siya palayo habang nagtatanong kung kailan pa sila naging magkapatid. Lumilipad-lipad namang sumagot si Boji na hindi patas na sinasaktan siya ng kanyang nakababatang kapatid. Walang ganang sinabi ng bida na wala siyang oras para makipaglokohan at tinanong kung may bago ba itong kagamitan na maipapakita. Tinanong naman ni Boji kung gusto ba niyang bumili ng gamit laban sa kanilang ina. Ngunit bago pa sila makapag-usap ng maayos ay may biglang sumigaw sa hindi kalayuan. Agad naramdaman ng bida ang demonic aura at mabilis na tumakbo papunta roon habang tinatawag si Boji. Habang humahabol ay sinabi ni Boji na narinig niyang pinatay ng bida ang White Bone Lady at mukhang nahuhumaling na raw ito sa pangangaso ng mga demonyo. Sa kabilang sulok naman ay may isang maliit na demonyong nakagapos ang isang tigress. Nakakakilabot ang ngiti nito habang sinasabing lalo lamang siyang na-excite kapag sumisigaw ang babae. Bigla nitong hinablot ang ang nakatikip sa tigress at pilit itong hinuberan. Takot na nagtangkang tumakas ang tigress ngunit tumama lamang ang ulo nito sa pader. At sa mismong sandaling iyon ay dumating ang bida at pinigilan ang lalaki. Lumingon ang maliit na demonyo at mayabang na nagtanong kung bakit nakikialam ang isang tao at isang baboy. Hinayla naman ni Boji ang damit ng bida at sinabing hindi lahat ng demonyo ay dapat agad patayin dahil may mga bagay itong hindi naiintindihan. Pero ang nasa isip lang talaga ng bida ay kung makakakuha ba siya ng bagong demon peel. Pagkatapos ay ipinakita ni Boji ang kanyang 9-tooth rake at tinanong ang maliit na demonyo kung kilala niya iyon. Nagulat ang lalaki at agad nakilala si Boji. Sinabi nitong magkaibigan daw noon ang kanilang mga ama noong panahon ng pagbagsak ng Shang. Lumapit si Boji sa bida at pabulong na sinabing magkakampi raw sila kaya maaaring pag-usapan na lang ang lahat. Ngunit sa isip ng maliit na demonyo ay kabaligtaran ang totoo. Magkaaway noon ang kanilang mga pamilya at natatakot siyang malaman ng kanyang ama na nanghaharas siya ng mga tao. Kaya pilit niyang sinabi na kakampi nila siya. Pero sa susunod na segundo ay bigla siyang sumugod habang sumisigaw na papatayin muna niya ang Pigman bago ang tao. Hindi na nagdalawang isip ang bida at agad pinakawalan ang Venomous Purple Dragon Attack. Sa isang iglap ay nabura ang maliit na demonyo. Bago ito tuluyang mawala ay sumigaw pa ito at humingi ng paghihiganti sa kanyang ama. Naiinis namang sinabi ng bida kay Boji na okay lang sumunod sa batas kung may malakas na taong paprotekta sa iyo. Pero kung wala, mas mabuting ubusin agad ang kalaban bago pa sila makaganti. Napaisip si Boji at sinabing malamang ay ilegal na pumasok sa mundo ang maliit na demonyo kaya walang problema sa pagpatay rito. Doon niya tuluyang naisip na totoo pala ang mga balita tungkol sa lakas ng bida. Pagkatapos ay sinabi ng bida na marami na siyang nakitang mga Diyos na nagpapadala ng kanilang descendants bilang NPCs at tinanong niya si Boji kung may sarili ba itong teritoryo. Napakamot naman sa ulo si Boji at sinabing mga opisyal na Diyos lamang ang may ganoon. Isa lang daw siyang divine servant na parang security guard o temporary worker sa mundo ng tao. Pagkatapos ay ipinakita niya ang isang mapa na may lokasyon ng mga Diyos at mga servant. Mas lalo namang naintindihan ng bida ang hierarchy ng mundong iyon. Ngunit muli niyang binalikan ang tigress at tinanong kung ano ba talaga ang kinalaman nito sa buong sitwasyon. Napangiti si Boji at tinanong kung ano sa tingin niya ang mangyayari kung iuuwi nila ang tigress para alagaan. Pero habang binubuhat niya ang babae ay may isang malamig na boses ang biglang narinig sa likod nila. May isang babaeng silhouette ang lumitaw at sinabing mukhang dahil sa impluwensya ng bida ay nag-uuwi na rin si Boji ng babae mula sa kalsada. Biglang namutla si Boji at sumigaw na siguradong ang kanyang ina iyon. At tama nga siya. Ang nasa harap nila ay ang spider mother ni Boji. Galit itong tumingin sa dalawa at tinanong kung ano ang kalokohang ginagawa nila.
Mabilis namang nagpaliwanag ang bida at sinabing tumutulong lang sila. Sinabi rin ni Baji na pinatay pa nga ng bida ang White Bone Lady kaya imposible itong gumawa ng masama. Ngunit hinayla lamang ng Spider Mother ang tenga ni Baji at sinabing nasakop na ni Gangbao ang Spiderweb Cave kaya napilitan siyang bumalik upang bantayan ang kanyang anak. Dagdag pa niya, kung hindi siya bumalik ay baka mas lumala pa ang ugali ni Baji. Napatigil naman ang bida nang marinig ang pangalan ng Spiderweb Cave. Tumingin sa kanya ang Spider Mother at tinanong kung siya ba ang may supreme body para sa dual cultivation. Narinig daw niyang mabilis magpalakas ang sino mang mag-cultivate kasama nito at maging ang snake milk nito ay kayang magpahaba ng buhay. Naalala rin niyang may isang seductive fox na nagyayabang online matapos mag-level up at nagtatanong siya kung may kinalaman din ba roon ang bida. Ngunit hindi na yun pinansin ng bida. Sa isip niya ay iisa lang ang mahalaga. Kung kontrolado na ni Gangbao ang Spiderweb Cave, ibig sabihin ay nasa matinding panganib ang kanyang ama. Napaisip ang bida na kailangan niyang pumunta sa Spiderweb Cave kahit gaano pa ito kapanganib. Samantala, lihim namang iniisip ng Spider-Woman na kailangan niyang hulihin ang bida. Si Baji naman ay nag-aalala dahil pakiramdam niya ay hindi talaga ang kanyang ina ang kumuha sa ama ng bida, pero may masama pa rin siyang kutob. Pagkatapos ay inutusan ng Spider-Woman si Baji na dalhin muna ang Tigress para magamot habang may mahalaga raw siyang pag-uusapan kasama ang bida. Ayaw sana pumayag ni Baji at gusto pa niyang sumama. Ngunit isang matalim na tingin lang ng kanyang ina ang nagpatahimik sa kanya. Sinabi nitong matagal na siyang hindi sumusunod sa kanyang ina at marami silang kailangang pag-usapan. Wala nang nagawa si Baji kundi sumunod. Mabilis niyang binuhat ang Tigress at tumakbo palayo. Nang silang dalawa na lang ng bida ang naiwan ay sinabi ng Spider-Woman na mas mabuting sa tahimik na lugar sila mag-usap. Tinanong naman ng bida kung may kinalaman ba iyon kay Baji dahil may gusto rin siyang itanong tungkol sa Spiderweb Cave. Habang naglalakad sila sa syudad ay napansin ng bida na parang nangangilabot ang kanyang katawan. Nagtaka rin siya kung bakit halos lahat ng players ay nakatitig sa kanya. Napabuntong hininga ang Spider-Woman at ipinakita ang cellphone nito. Doon nakita ng bida na sumisikat na siya online dahil sa kanyang dual cultivation abilities at marami nang gustong makipag-cultivate sa kanya. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Fang iyon. Agad siyang tinanong kung nasaan na siya dahil ilang araw na siyang hindi bumibisita sa apartment nito. Maya-maya ay sumingit rin si Mao Zhao at masayang sinabing miss na niya ang bida habang ipinapakita pa ang bago niyang yoga pose. Ngunit agad siyang pinatigil ni Fang at sinabing may mga taong pumunta sa kanya nitong mga nakaraang araw at sinasabing ipinadala raw sila ng bida. Napakamot na lamang sa ulo ang bida at humingi ng tawad. Ipinaliwanag niyang matapos ang insidente sa guild ay napagdesisyonan niyang gumawa ng sarili nilang guild. Sinabi rin niyang nailigtas niya ang mga players mula sa White Bone Lady kaya gusto niyang piliin ni Fang ang may pinakamalaking potensyal. Maya-maya ay lumitaw rin si Shu at masayang sinabing sobrang hanga siya sa mga nagawa ng bida. Nagtanong pa ito kung nasugatan ba siya at sinabi pang gusto niya siyang imasahe pagbalik nito. Ngunit agad ding sumingit si Fang at sinabing asawa niya ang bida kaya hindi ito maaaring magkaroon ng concubine nang walang pahintulot niya. Dagdag pa niya, kapag nahuli niyang naglaliko ang bida ay tapos na ito. Pagkatapos ay agad niyang pinatay ang tawag. Tuluyang natulala ang bida habang tahimik na nakatingin sa cellphone. Napailing naman ang Spider-Woman at sinabing kaya raw ganoon si Baji ay dahil sa impluensya ng bida pagdating sa mga babae. Namula lang ang bida at sinabing wala siyang kinalaman sa ugali ni Baji. Ngunit habang nakatingin sa kanya ay napangisi ang Spider-Woman. Sa isip nito, kapag muling tumawag ang girlfriend ng bida mamaya ay siguradong magiging mas masaya ang sitwasyon. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating sila sa lugar na pinili ng Spider-Woman. Ngunit agad kinabahan ng bida nang makita niya ang mga room promotion sa harap. Sinubukan niyang yayain itong sa ibang lugar na lang mag-usap, pero tumanggi ang Spider-Woman at sinabing huwag siyang mag-isip ng kung ano-ano dahil gusto lang naman nitong makipag-usap ng tahimik. Pagkatapos ay hinawakan nito ang kamay ng bida at dinala siya paloob. Sa front desk ay humingi ang Spider-Woman ng romantic aquatic room. Habang inaabot ng receptionist ang room card ay nagsimula namang magbulungan ang mga staff tungkol sa bida at sa matandang babaeng kasama nito. May ilan pang nagsabing mukhang iyon daw ang lalaking sikat ngayon dahil sa dual cultivation.
Habang naglalakad sila sa hallway ay iniisip ng bida na kailangan niyang bumalik agad sa Star Tower para makuha ang transformation ability. Pagpasok nila sa kwarto ay agad isinara at nilock ng Spider-Woman ang pinto. Lalong kinabahan ang bida habang palingalinga sa paligid. Napangiti naman ang Spider-Woman at sinabing dahil inililigaw ng bida si Budgie ay kailangan nilang pag-usapan kung ano ang gagawin dito. Muli namang nagpaliwanag ang bida na wala siyang kasalanan. Nagkunwari pa siyang may mahalaga siyang naalala at sinabing aalis na muna siya. Ngunit ngumiti lamang ang Spider-Woman at sinabing hindi ganoon kadaling umalis. Lalong nailang ang bida at sinabing huwag siyang piliting gumamit ng dahas para makatakas. Ngunit bigla siyang binalot ng spiderweb. Tumingin ang Spider-Woman sa kanya at mahinang nagtanong kung sasaktan ba siya nito dahil ayaw naman daw niyang saktan ang bida. Dagdag pa nito, nagsisinungaling lamang ang bida sa totoong gusto nito. Nahihiyang sinabi ng bida na reflex lang ang lahat. Napabuntong hininga ang Spider-Woman at sinabing sayang dahil tumawag pa ang girlfriend nito kanina. Kung hindi sana ay mas naging masaya ang gabi nila. Pagkatapos ay dahan-dahan nitong hinalikan ang bida. Napaatras tuloy ang bida kasama pati ang kanyang mga damit habang todo ang kaba niya sa nangyayari. Nang makita ng Spider-Woman ang golden treasure ng bida ay napangiti ito at sinabing tunay ng bihira ang taong ipinanganak para sa dual cultivation. Reklamo naman ng bida na sobrang lamig ng aircon at baka pwedeng ibalik muna ang kanyang damit. Ngunit ngumiti lang ang Spider-Woman at sinabing ramdam niyang parang pagan sa init ang katawan ng bida at balak niyang sindihan iyon ngayong gabi. Agad namang pinigilan ng bida ang paglapit nito at sinabing si Budgie lang ang tunay niyang kaibigan doon kaya hindi niya maaaring gawin iyon. Pero sagot ng Spider-Woman, mas makakatulong pa nga raw iyon para lumakas si Budgie. Halos mautol na ang bida habang paulit-ulit na pinipigilan itong lumapit. May bahid pa ng luha ang Spider-Woman nang tanungin siya nito kung gusto ba talaga niyang mawalan ng ina si Budgie. Pagkatapos ay nagmungkahi ito ng isang tug of war challenge. Naglabas ito ng makapal na spiderweb at binalot silang dalawa habang may maliit na bandila sa gitna. Ipinaliwanag nitong susubukan nila kung alin ang mas malakas, ang fixation force nito o ang pulling force ng bida. At kapag nanalo raw ang bida ay papayagan na niya itong umalis agad. Napangiti naman ang bida at sinabing matapos i-refine ni na Dodie ang kanyang katawan ay sigurado siyang mananalo siya. Tinanggap niya ang hamon para makaalis na agad doon. Nagsimulang mag-countdown ang Spider-Woman, at nang sabay silang humila sa spiderweb gamit ang buong lakas nila ay agad na nakakuha ng lamang ang bida. Unti-unti namang nagsimulang kabahan ng Spider-Woman habang nakikita niyang lumalapit sa panig ng bida ang bandila. Ginamit ng Spider-Woman ang buong lakas ng kanyang shell para hilahin ang golden treasure ng bida. Bigla namang nagsalita ang shell at sinabing naloko ang bida bago ito mabilis na tumalon papunta sa kanya. Napakunot-nuo ang bida habang iniisip kung tug of war pa ba talaga ang ginagawa nila. Ngunit ngumiti lang ang Spider-Woman at sinabing oras na para simulan ng dual cultivation. Nataranta ang bida dahil sa sobrang lakas ng paghila ay hindi na siya makaiwas. Sa isang iglap ay mabilis na nagsara ang shell sa kanyang treasure. Nanginginig ang boses ng bida habang tinatanong kung paano siya nito nagawang lokohin. Ngumiti lamang ang Spider-Woman at sinabing ngayong nakasara na ang shell ay kailangan na lang niyang sumunod dito. Ngunit sa mismong sandaling iyon ay may isang taong mabilis na tumatakbo sa hallway. Si Jiang Weiyong iyon nakasalukuyang nagpapatrol sa gabi habang nagrereklamong may mga taong nagtuturo raw ng kung ano-anong kalokohan sa iba. Pagbukas niya ng pinto ay agad siyang natulala nang makita ang bida sa loob. Wala siyang sinayang na segundo at agad na isinara muli ang pinto habang sinasabing maling kwarto ang napasukan niya. Habang nasa hallway ay napailing siya at sinabing kahit matapos ang napakaraming taon ay mahilig pa rin ang hari sa magagandang babae at mukhang byuda pa raw ang kasama nito. Nagsindi pa siya ng sigarilyo habang iniisip na talagang napakakulit pa rin ng hari. Napagdesisyonan din niyang i-report ito kay Master Wen at magplano ng pagkikita kasama ang hari. Kasabay nito ay naramdaman ni na Spider-Woman at bida ang presensya ni Go Fong. Agad tumayo ang Spider-Woman at sinabing wala na siyang gana ngayon at maaari na lang silang mag-practice sa ibang araw. Labis namang nakahinga ng maluwag ang bida dahil sa wakas ay nakatakas din siya sa delikadong sitwasyon. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan nang nakaalis ang bida sa lugar.
Habang naglalakad ay iniisip niya kung may nangyari ba talaga sa kanila ng Spider-Woman. Sa huli ay kinumbinsi na lamang niya ang sarili na hindi naman iyon maituturing na totoong nangyari. Habang nakatingin siya sa isang bangin ay may narinig siyang boses na kumakanta. Isang maliit na batang lalaki ang nakita niyang tumutugtog ng string instrument habang malakas na umaawit. Lumapit ito sa bida at sinabing nasa kanya raw ang Four Swords of Zukian pati na ang mga formation techniques. Tinanong pa nito kung interesado ba ang bida. Ngunit nang obserbahan siya ng bida ay agad niyang napansing level 43 Daoist Priest ito at mukhang sinungaling pa. Kaya hindi niya ito pinansin at nagpatuloy lang sa paglalakad. Sa isip naman ng bata ay tama raw ang kanyang hinala. Ang mga pekeng impormasyong iyon ay panakip lamang para maitago ang kanyang tunay na pagkatao. Makalipas ang ilang segundo ay nilampasan lang siya ng bida nang hindi man lang humihinto. Pilitan pa ring inalok ng bata ang kanyang formations at sinabing 100,000,000 lang ang halaga nito. Ngunit muli siyang tinanggihan ng bida. Paulit-ulit mang-ulit ang bata ay wala pa rin siyang napala. Habang pinagmamasdan ng papalayong bida ay sinabi nitong ang lalaking iyon ay si Dishon at tama ang kanyang calculations. Dagdag pa niya, tungkulin daw niya sa buhay ang hadlangan at itago ang mga lihim ng kalangitan. Naalala rin niya ang nakaraan kung saan pinagtulungan siya ng dalawang Diyos upang mahuli at mapuksa. Nang makulong siya noon sa Zixo Palace ay unti-unti siyang naging demonyo at nagising sa demonic world. Ngunit bago pa iyon tuluyang mangyari ay nakatakas ang kanyang kaluluwa mula sa demonic body nito. Dahil doon ay lumiit ang kanyang katawan at bumagsak siya sa fairy realm. Ngunit kahit ganoon ay nananatili pa rin daw siyang isang tunay na Daoist at balang araw ay mababawi niya ang kanyang orihinal na anyo. Pagkatapos ay lihim siyang gumamit ng teknik. Tumingin siya sa bida at tinawag itong Emperor Shin habang sinasabing paprotektahan niya ang tunay nitong pagkakakilanlan. Kahit ang mga Diyos raw ay mahihirapang tuklasin ang kanyang sekreto, pagkatapos ay lihim niyang pinakawalan ng isang spell mula sa likod ng bida. Pagkatama nito ay biglang nakaramdam ang bida na tila lumulutang ang kanyang katawan. Ngunit ang gusto lang talaga niya ay magpatuloy sa kanyang misyon. Sa susunod na sandali ay bigla siyang na-teleport papunta sa kaharian ng Spiderweb Cave. Mula sa malayo ay napansin niya ang isang napakalakas na demonic aura sa bundok at agad niyang nahulaan na iyon ang mismong kuweba. Napaisip ang bida na kahit marami na siyang buhay ngayon ay hindi pa rin magandang paulit-ulit siyang mamatay dahil sa laki ng agwat ng lakas nila. Kaya napagdesisyonan niyang hulihin muna ang isang maliit na demonyo sa labas para makakuha ng impormasyon. Hindi nagtagal ay may nakita siyang maliit na demonyong nagpapatrol habang kumakanta. Narinig niyang sinasabi nitong inutusan siya ng hari na bantayan ang bundok at kapag nakita niyang muli ang magandang babae ay kailangan niya itong dalhin agad sa kuweba bilang handog. Naiinis na napabulong ang bida na mamaya ay patatahimikin din niya ang demonyong iyon. Pagkatapos ay naalala niya ang immortal binding rope na nakuha niya noon. Agad niya itong inihagis papunta sa maliit na demonyo. Nagulat naman ito sa biglaang pag-atake. Makalipas ang ilang segundo ay mabilis nitong ipinakilala ang sarili bilang si Xiao Xinfeng, ang pinagkakatiwalaang tauhan ng Hundred-Eyed Demon King. Tumalon pababa ang bida mula sa puno at malamig na tinanong kung hindi ba maayos ang lagay ng Hundred-Eyed King. Nabigla naman si Xinfeng at sinabing napakatapang ng bida para magsalita ng ganoon dahil kapag narinig iyon ng hari ay tiyak na babalatan siya nito ng buhay. Biglang tumulim ang tingin ng bida habang sinasabing bilang kanang kamay ng hari ay siguradong marami na rin itong napahamak na tao. Napaisip tuloy siya kung paano niya ito paparusahan. Nagpaliwanag naman ang maliit na demonyo at sinabing wala siyang sinasaktang tao. Sinabi ng bida na kapag sinagot nito ng maayos ang kanyang mga tanong ay palalayain niya ito. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang kakayahan at hilig ng Hundred-Eyed King. Ipinaliwanag ni Xinfeng na level 45 max rank demon ang kanilang hari at eksperto ito sa paggamit ng lason. Dagdag pa niya, mayroon itong daan-daang mata sa dibdib na kayang magpakawala ng nakamamatay na golden light. Pagkatapos ay sinabi rin niyang mahilig ang hari sa lilies. Napakunot noo ang bida at tinanong kung ano ang ibig sabihin noon. Nahihiyang ipinaliwanag ng demonyo na babae talaga ang Hundred-Eyed King at mahilig ito sa kapwa babae. Biglang napaisip ang bida na kung babae pala ang Hundred-Eyed King ay maaari niya itong dalhin sa Star Tower.
At dito muna nagtatapos ang chapter na ito. Kung excited ka sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka palagi. Shout out sa mga loyal viewers natin, salamat sa walang sawang suporta. Kita-kits sa next upload.